Kapag may asawa o partner na nagkaroon ng affair, di ba napakasakit na nun. Pero meron pang isang komplikadong sitwasyon na mas mahirap labanan. Ito ay tinatawag na limerence. Sa isang normal na affair, maaaring may physical attraction. Pero sa limerence, parang kinokontrol ng obsession ang isip ng isang tao. Kaya may mga relasyon na nasisira hindi dahil sa simpleng pagtataksil lang, kundi dahil sa emotional obsession na hindi madaling mawala, hindi kayang kontrolin kung sino man tao ang mapapasok sa limerence, ang hirap kontrolin yan. Kalaban mo yung isip mo. Kaya mas delikado ang taong nasa limerence kesa sa affair. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. So part 2 na po ito ng limerence na video natin. Yung part 1 natin, yung mga senyales na baka nasa limerence ang asawa ninyo. Ito ngayon yung part 2, bakit mas delikado ang limerence kesa sa affair lang. Marami po tayong video na tuloy-tuloy about limerence. Nasobrahan talaga ako ng excitement na ipaliwanag sa inyo ang limerence. Kasi nung talagang inaral ko siya, ito pala talaga ang pwede nating sabihin na dahilan ng karamihan ng pagkasira ng pamilya o ng, ang tawag dito, ng pagloloko ng mga asawa natin, ng mga asawa. Dahil napapasok sila sa limerence nang hindi nila namamalayan. Ang affair kasi, kadalasan, merong kasamang physical attraction, secrecy, emotional connection. Pero kadalasan, ang affair, maaaring panandalian lamang. Sa kabilang banda, ang limerence ay isang psychological state kung saan ang isang tao ay obsessed doon sa isang tao, naa-addict doon sa isang tao, nababaliw, emotionally dependent doon sa taong kinababaliwan, at halos hindi na makapag-isip ng tama, wala na, hindi na nakakapag-isip ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit mas delikado ang limerence kesa sa affair. Okay, i-differentiate natin yung dalawa yung affair at saka yung limerence. Okay? Sa affair, madalas physical lang yan. Sa maraming affair, ang attraction ay maaaring nakabase sa physical desire. Diba? Init ng katawan. Pagkakataon, diba? Nagkataon. Sitwasyon yan situational. Or temporary excitement. Okay? So, kaya nagkaroon ng affair. Diba? Nagkaroon ng physical desire, nagkaroon ng pagkakataon, or ng opportunity, and then temporary excitement. So, yan yung affair. Pero pagdating sa limerence, ang nangyayari dyan ay obsession sa isip. Ang taong nasa limerence ay maaaring laging iniisip yung taong yun, talagang occupied yung isip niya nung tao na yun. Nangangarap tungkol dun sa tao na yun. At nag-i-imagine na future na makakasama niya yung tao na yun. Kaya kahit wala silang physical na relationship, maaaring mas malalim ang emotional attachment kasi talagang naka-occupy yung taong yun sa pag-iisip ng taong may limerence. Isa pa, sa limerence, ang isang tao nagkakaroon ng idealized view ng taong gusto niya. As in, sa isip niya, perfect yung tao na yon. Siya ang tunay na soulmate ko at siya ang makakapagpasaya sa akin, sa kanya. Ganon. Kahit may red flag yung tao na yon, kahit sabihin mo ang kapangitan ng ugali nun, lahat ng hindi maganda sa kanya, hindi yon nakikita ng may limerence. Dahil ang limerence ay nakabase sa fantasy niya dun sa tao na yon. So walang mali dun sa tao na yon. Kahit kitang-kita niyang may mali, kahit kitang-kita niya na hindi maganda yung ginagawa, baliwala sa kanya yon. Hindi niya yon pakikinggan.
ang limerence ay addiction. Sa neuroscience, ang limerence ay may pagkakapareho sa addiction talaga. Kapag iniisip o nakikita ng isang tao yung object ng limerence, ang utak niya naglalabas ng dopamine, ng excitement, ng emotional high, as in high na high yung feeling kapag nakita yung taong gustong-gusto niya. Ito ang dahilan kaya ang limerence ay parang emotional drug. Para siyang, kumbaga sa drugs, di ba, merong shabu, merong marijuana, ecstasy, di ba? Iyon kasi, siya yung object. Dito sa limerence, ang kinaaadikan mo yung tao. Emotional, ang addiction mo dito is emotional. Yung brain mo talagang addict dun sa tao na yun. Talagang obsessed ka dun. At syempre, tulad ng addiction, ang hirap niyan bitawan. Ang hirap, hindi makontrol. Kahit na alam mo ng mali yung ginagawa mo, mali yung iniisip mo, hindi mo kayang kontrolin. Bakit delikado ang limerence? Kasi talagang masisira nito ang relationship nyo dahil sa fantasy na to. Isa sa pinakamalaking problema ng limerence ay ganito. Kinukumpara nung taong may limerence yung kanyang partner o asawa doon sa fantasy version na tao na gusto niya. Hindi talaga mananalo yung asawa o yung real partner mo. Kasi yun, totoong buhay yun. Totoong buhay, nakikita mo lahat ng kamalian, diba? Ng problema. Pero dito sa fantasy version mo na kinahuhumalingan mo, walang mali, diba? Talagang perfecto. Talagang pag kinumpara mo yan sa asawa, dun talaga, diba? Mahirapan ka talaga. Wala kang kalaban-laban dyan. Tayong mga asawa, walang laban kung nasa limerence ang asawa nyo. Ang hirap. At isa pa dito, ang limerence ay tumatagal. Yung affair, kasi minsan natatapos ang affair kapag nahuli ng asawa. Diba? Or nagsawa na yung asawa mo dun sa kinahuhumalingan niya. Or natapos na yung excitement. Yan yung affair. Pwedeng matapos yan kaagad kapag nahuli ng asawa. Napagsawaan kaagad. Diba? Nawala na yung excitement nila. Pero ang limerence, maaaring tumagal yan ng 3 taon hanggang 5 taon. Ayon sa pag-aaral. Sa loob ng panahon na yon, ang taong nasa limerence ay maaaring gumawa ng mga irrational decisions, walang pakialam kung masira ang relasyon or iwan ang pamilya. Wala Talagang ganun katindi yung epekto ng limerence sa pag-iisip ng tao. Talagang addiction. Paano naman kung natapos na yung limerence niya, lumipas? Maraming tao ang nagkakaroon ng realization, ng pagsisisi, diba, ng guilt feeling. Doon nila nakikita na ang relasyon na kanilang pinili ay hindi pala fantasy. At doon nila naiintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging masaya. Hindi yung parang fairy tale. Hindi yung palagi kang high sa kaligayahan. Hindi palaging lutang. Doon nila marirealize yun. Na wala sila sa tunay na relasyon. Ang mahirap pa niyan, kung yung limerence, syempre siya yung obsessed, siya yung maghahabol, no? Mamaya gamitin siya nung kinahuhumalingan niya, di ba? Kung gamitin siya sa pera o i-manipulate siya, kung ano man pakinabang ang pwedeng makuha. Isa pa yon sa makakadagdag ng bigat. Nasa limerence ka na, sunod talaga, tapos gagawin ka pang sunod-sunuran or pagsasamantalahan ka pa nung taong kinahuhumalingan mo. Nako, dyan na talaga, kawawa yung pamilya. So ayun, ang limerence ay maaaring magbigay ng excitement, ng passion, ng emotional high talaga naman, pero madalas ito ay nakabase lang sa fantasy at ng obsession. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging intense, 'di ba? May stability 'yan, 'di ba? May respeto at may commitment, syempre may pagmamahal.
Kaya kung ikaw ay nasa relasyon, mahalagang malaman ang pagkakaiba ng obsession at ng tunay na pagmamahal. Kaya yung part 3 natin, susunod na video natin ay yung mga senyales naman na baka limerence lang ang nararamdaman mo at hindi tunay na pagmamahal. Sana po ay samahan niyo ulit ako sa part 3 and thank you so much again. Bye!